Tawag dyan, langaw na nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw. Most kasi nang nakilala namin na nagkaapam, nag-iba ang ugali. Parang si na influencer sa TikTok, mahangin na. Masin pa daw. Anong level yan? Class A, Class B, MA. Madalas sa mga apam na nagjujowa ng Pinay, mga broke din at wala nang MA. Ibang level yung sense of entitlement ng American. Pero kung napunta ka sa right person na American, baka mag-iba din ang pananaw mo sa buhay. The way they act is so pathetic and kadiri. From opening their legs to white, eme ang puhunan. Maka-judge man ka, sister. Hindi porkit nag-asawa ng apa, may eme na talagang puhunan. Yo, what's up, Coconut Poknat? Kamusta mas ginamas mga amigas? Welcome back for another kaganapan na naman or another kwentuhan for today's video. So, kamusta mas ginamas mga amigas, sisters, brothers, momshi, popsi, how are you doing? Eme. For today's video mga sisters, maraming makaka-relate sa inyo nito, ewan ko lang, no? Pero kasi, ayun, sa aking nabasa sa kabilang app, ang pinag-uusapan nila is all about Pilipinang nakapag-asawa ng apam. So medyo na-intriga tayo kay Nimeron. Most of them na nag-comment, talaga naman masasabi mo, talagang sila ay agree dito sa nagsabi about sa Pilipinang nag-asawa ng apam. So para malaman nyo guys, eto babasahin ko sa inyo at makinig kayong mabuti. At nasa sa inyo na yan kung ano ang inyong saloobin bilang may isang asawang apam. I beg disagree. Shoot, ano pa English tayo? I disagree. Eme. Malalaman nyo, hindi lahat ng sinasabi nila dito, talaga namang agree ako guys. Kasi bilang may asawa na apam, hindi naman lahat yung nag-success ka na Charot. So, simulan na natin, no? So, ilabas na ninyo ang yung mga ka-opinion dyan, ang ating mga ka-opinionated system. Yes, ilapag nyo na yan at babasahin natin yan para ma-shoutout ko kayo kapag ako yung nag-upload ng video. And syempre, pakilagay na rin kung saan kayong bansa, guys, no? Para malaman natin kung saan nagkalat ang ating mga kapwa Pilipinos sa balat ng kamunduhang ibabaw. So, eto na nga, simulan na tayo, no? Ang title nito is Pilipinong May Apam. Ayon sa nasusulat, ako lang ba ang nakapansin, most kasi nang nakilala namin na nagkaapam, nag-iba ang ugali. Sana all umiiba ang ugali. Yung tipong tingin nila, ang taas-taas nila. May ganun ba mga sister? So anyway, tapos, kung makapag-utos sa mga kamag-anak, wagas. Sister, di ko pa yan naranasan na mag-utos-utos sa kamag-anak. Wala naman kasi akong utosan dito, sister, kundi ang sarili ko lang talaga. Akala mo katulong nila. Ay, may pagka-OA na ito, sister. Okay pa yung nagmamayabang sila ng branded nilang gamit. Pero ang di ko talaga masikmura, yung pagtrato nila sa mga Pinoy o sa mga kamag-anak nila, pag uwi nila dito, sobrang entitled talaga. I'm glad and I'm happy that I never, Tagalog na lang kasi ang hirap mag-English, na hindi pa ako nakauwi ng Pilipinas, dang! So far so good. May nag-react, syempre hindi pwedeng mag-post ka na wala talagang mag-react. May magre-react talaga yan. Ang sabi nung nag-react, tawag dyan, langaw na nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw. Ganun ba yung tawag doon, sister? Hindi ko alam yun ha. At least may natutunan ako for today's video. At eto pa, may another nag-react na naman. Hindi pwedeng hindi sila mag-react kasi usaping ano to, apam. Ang mga nag-comment dito mostly yung mga walang apam. Eto sabi ni Kumari, parang si na influencer sa TikTok, mahangin na. OMG, controversial to mga sister. Uy, bakit naman kayo mag-drop name? Hindi nyo naman talaga personally kilala yung person na yon, hindi nyo siya nakasama, hindi nyo siya kilala talaga. Judge nyo na agad siya based on sa mga videos niya. For sure, kilala nyo to guys kasi hindi lang siya sikat sa TikTok, sikat din siya sa Facebook. Hindi ko nabanggitin yung pangalan niya kasi syempre naman no. Huwag na tayo maganyan-ganyan ng example no kasi hindi naman talaga natin kilala ang person. So anyway, let's move on to the next. Tapos merong pang follow-up na comment. Maasim pa daw. Mga peste talaga kayo. Naamoy mo na ba tong person na to at nasabi mong maasim? Grabe naman ka, day. Huwag ka namang ganyan sa person, day. Ito ang sumusunod na kaganapan. Merong nagtalumpati, like essay talaga yung kanyang comments. Ganyan talaga kahit yung mga disente at may pinag-aralan. Nag-iiba rin ang ugali kapag umasenso. Dahil sa apam. Lalo na yung mga walang-wala. Usually matatanda na at matanda rin yung apam. Kala nila mayaman na agad sila. Kesa sa mga pure Pinoy, tingnan mo yung Philippine expat
Aminado sila at pinagtatawanan yung mga puti na nandito na naghahanap ng mga loser rin daw sa bansa nila. Maka-loser naman to si ate, kala mo naman talaga perfection. Pero yung mga millennials na may APAM, okay yun. Siguro wala pa talaga itong experience si ate sa APAM. Kaya talagang nasabi niya itong mga bagay-bagay na ito. So anyway, by the way, may ganon din talagang person. Dahil minsan kasi nagbabago din talaga ang person kapag nagkaasawa sila ng APAM. Totoo yan. Oo, marami talaga yan dyan. Yung iba kasi, nagbago sila, more matured sila. Yung iba naman, nagbago sa attitude. Iba yung timpla ng ugali, ganon. So, depende kasi sa person talaga. What can you say about it, guys? Oh, may English yun, wag kang chart. May nagsunod pa na comment. Agree pa naman talaga dito. Sabi niya, iba kasi yung mga may class. Ay, sana or my class. Ano yan? Anong level yan? Class A, Class B, Iba kasi yung may class, pinag-aralan, may trabaho na millennials, at mas bata na may APAM. Like yung Siargao type, kaysa dun sa mga cheap na manang na nakahanap ng matandang APAM at nagbago pa buhay. Sana all. Yun usually yung sumasama ang ugali. Ayon sa kanya. Talaga namang expert ito si Ante sa mga pag-analisa niya sa mga person na may mga asawang Japam. Ay, nako, Ante, hindi ka talaga sure. Like what I said, it depends talaga yan sa person. May person naman na may pinag-aralan pero masamang ugali. May person naman na walang pinag-aralan, masamang ugali. Ganon. So, it depends on the person talaga. So, wag natin talaga yan, mga sisters, i-generalize na dapat may pinag-aralan para maging class ka. Ganon. Dapat may trabaho ka para maging class ka. Ano ba yan? Class A, Class B, Class C? Inawin mo yung class na yan, sister, ha? Makamanang ka naman talaga, sister, no? Grabe ka talaga sa word na manang, sister. Another judgmental person na naman, Ziz. Sister, masasabi ko lang talaga sa'yo, no? Maraming Pinay dito na talaga namang age gap. I'm one of them. Me and my husband has an age gap din. But, marami akong kakilala dito na talaga namang mga professional sila, guys, no? At talaga namang pinili nila na mag-asawa ng young Pilipina. May mga profession ba? Ganon. Profession nila, nag-success sila. O, syempre, naging dato sila. Syempre, yung mga kababayan natin dito, I'm happy to see them na talaga namang nag-success sila eh. Super. For example, kami ng asawa ko, sa middle class lang kami eh. Sila talaga, nag-success talaga dahil. Masasabi mo talagang nag-success sila. Dahil yung mga partner nila is may mga profesyon. Ganong level. Mayroon din akong mga kilala dito na kahit na successful na yung asawa nila, nag-aaral sila para magkaroon din sila ng sarili nilang success. Ganun day. Kaya, don't judge yung mga Pinay dito na may asawang mga tiguwang. Ay, sister, sabi ko sa'yo, pag ikaw nakahanap nun, baka masabi mo sa sarili mo, sis, na ganun pala yun. Nag-success ako. Huwag ka mag-judge talaga sa mga Pinay na nag-asawa talaga ng may age gap. Kasi, you don't know what you're talking about. Huwag kang English yun. Paswertihan lang din yan. Kaya kung maghahanap ka ng APAM, syempre, samahan mo ng dasal para mapunta talaga sa'yo yung tamang APAM. Para hindi ka mapunta sa masama. Dahil kapag once na napunta ka sa masama, Zibs, nako, hindi na tayo maka-back to Philippines. Kaya be careful din talaga pag naghanap kayo ng APAM. Sa may mga gusto lang. Meron na namang isang sumagot na talagang na-intriga ako sa kanyang comment. At ang sabi niya, madalas sa mga APAM na nagjujowa ng Pinay, mga broke at wala ng ganon sa bansa nila. Common sense lang. Ano sa tingin mo ang rason ba't nagpinay ka? Mga Pinay 9 to 10, mababa ang English conversation skills. Ano pa ba? Di dahil walang babaeng may gusto sa kanila doon. Dang! Hindi mo ba alam, sister, brothers, kung sino ka mang nilalang sa bansang ibabaw? Ang dahilan kung bakit may mga Americans na gusto nila ng Asian. Line ko sa'yo, Ziz, brother, kung sino ka mang nilalang. Bihira lang yung babae na pinagluluto yung asawa nila. Bihira lang yung babae dito na mag-focus talaga sila sa asawa nila. Yung mga ibang babae dito, hindi sila makontento kung ano ang mayroon sila. Mga ibang-iba talaga ang mga Asian compare sa mga babae nila dito. Hindi ko to nilalahat. Kasi talaga tayong mga Asian, super caring, loving, understanding. Lahat na ata ng katangian na sa atin na.
Kaya nga, di ba, kadami nila dito na puro divorce, 10 nang naging asawa, 5, 20, ganon. Kasi pag hindi man nila magustuhan yung isa, dyan, magpalit man sila. Pag hindi man nila nagustuhan ang mga kaugalian, ang mga attitude, ang mga kung ano man yan na hindi nila gustuhan, magpalit man yan sila agad. Kasi mabilis man dito, guys, ang divorsyo. So, kaya naman, kapag ikaw nakapagpalit na ng mga 20 babae sa buhay mo, ay talaga naman mapapaisip ka na saan kaya ako makahanap ng babae na mag-stay with me forever in my life. Ganong level 6. So, syempre, alam na yan. Nasa Pinas yung mga babae na yan. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, matiisin, mapagmahal, we're caring. Lahat gagawin natin for the sake of love. May nagsabi talaga dito na when they marry white dudes, they think that they will also get some of the white privilege. Ha ha ha. Tapos may nag-reply, hindi rin iiba talaga ang white Americans compared to other white. Maybe except the British. Ibang level yung sense of entitlement ng American. Siguro to si ate napunta siya sa wrong American. Pero kung napunta ka sa right person na American, baka mag-iba din ang pananaw mo sa buhay. That depends again on the person. Hindi porket sila ay British, hindi porket sila ay American. So, wag natin i-generalize kasi every person has their own personality, attitude, and everything. Ano daw? Basta yun na yun. Ay, sinundan pa talaga ni kumpare, oh. Sabi niya, oh, regardless daw of the color. From my experience, entitled talaga ang mga Americans. Most of them are also fake. They will act nice and social, but for show lang dahil yon ang culture sa kanila. FYI based on my experience sa mga American talaga dito, most of them are very nice, kind. Hindi dahil show lang, no? Yes, they're very nice talaga. Try mo para hindi ka mag-judge, no? Kasi hindi talaga lahat. Marami rin sa kanila talaga ang super nice. Kaya don't judge the book by its cover. Eto pa mga sister, may nag-comment, sabi niya, yung biglang yaman kasi, imagine kasabay mo siya kumain ng tuyo, tapos biglang nakakain na ng steak. Feel nila above na sila sa lahat. Napansin ko din to. Sana all nakakain ng steak. Kung nandito ka sa America, no, maka-afford ka talaga ng steak. Everyone can afford steak talaga. Especially if you have job or okay naman ang life nyo, you can eat steak whenever you want. Yung steak kasi dito parang wala lang sa kanila ba? Parang if they want to eat, makabili sila, maka-afford sila. Sa atin kasi hindi talaga tayo maka-afford kaya hirap man ang buhay, sis. I don't think nagbago yung mga kakilala nyo. I think kayo ang nagbago ng tingin sa kanila. I'm so proud dito kay ate. Nag-speak up talaga siya. Sabi niya, oh, depende po yan. Madami po akong friend na nakapag-asawa ng foreigner. Mababait pa din sila, hindi nagbago. So, yan nga yung sinasabi ko na hindi yung kakilala nyo talaga ang nagbago. Kayo ang nagbago talaga ng paningin sa kanila at pananaw sa kanila. Ito rin yung isa kasing reason kung bakit nag-stop na yung friend mo na kausapin ka. Sometimes kasi, giutangan naman ninyo. Huwag niyong giutangan palagi. Kasi syempre, bills here, bills there, over there, somewhere, everywhere. Hindi naman talaga siguro nagbago. Nag-iwas-iwas lang ba? Lumayo lang. Ni-remove niya lang ang sarili niya sa inyo. It's because she has her reason. Ganon. So, kapag ni-remove mo kasi yung self mo sa group of friends mo, parang tingin nila nagbago ka na because meron kang apam. Yun. Laging nadamay si apam. Hindi naman siguro yun, sis. Ano mo lang yan? Eme-eme mo lang, no? Para may masabi ka, ganon. Ay, sana all. Sabi naman ito ni ate girl na, girl, glad I'm not the only one who noticed this shit. Like, the way they act is so pathetic and kadiri. And yet, sa isip nila, they earn their way to disrespect and assert social distraction, just opening their legs to white supremacy. Or whatever colonial mentality they might have. Hindi naman lahat, ha? Pero majority. Oo, bakit ba ganito? Opinion niya ni ate, hayaan na lang natin siya. Which is sinabi naman niya, hindi lahat. So, hindi tayo kasali dyan, sis. Huwag natin akuin kung hindi para sa ate. May sumabat talaga. Sabi niya, hindi nagbago ang ugali. Lumabas lang talaga ang tunay na ugali. Hindi, may mga ganun din kasi talaga na ang taas ng tingin sa sarili. So, di rin talaga natin masisisi yung ibang nakakapansin nun. So, hindi ko yan nila lahat, ha. Pero may ganun din talaga. Karamihan din talaga sa mga Pinay dito, super bait.
Alam mo kung bakit na proud ako sa mga Pinay dito na nakasawa ng APAM kasi sobrang helpful nila sa kanilang pamilya. Can't respect people like that. Eme ang puhunan. Eri wow, siopaw. Maka-judge ka naman, sister. Hindi porket nag-asawa ng APAM ay eme na talaga ang puhunan. E paano ikaw nag-asawa din ng Pinoy? Anong pinuhunan mo? Edi wow, siopaw. Diba ganon lang yon? Think before we speak. So ikaw, kung gusto mong irespeto ka din, dahan-dahan ba? Dahan-dahan lang. Char. Super proud ako dito kay Chocolate Milk. Sabi niya, don't generalize everyone. Not everyone's an asshole. That's it. Yes, that's true naman. Hindi naman talaga lahat is bad person. So, that's it for today's kaganapan in a video, guys. If you have your opinion, don't forget to, syempre, i-comment nyo na yan. Pero kung wala naman kayong magandang sasabihin, sige, skip nyo na lang itong video na to, guys, no? Kasi, para hindi na lang tayo maka-hurt ng feelings ba ng iba, i-keep na lang talaga natin yan sa ating self kung hindi naman maganda ang sasabihin.